Isang magandang gabi ulit sa inyo mga kapatid. Narito na tayo sa Tuesday Online Midweek Service. Ito na naman si Elder Phil Marie ng Dubai. Bumabati sa inyong lahat mga kapatid. Kamusta na kayo? Dalangin ko po na kayo ay handa na makinig at matuto sa mga aral na ibinibigay ng ating Ama. Habang tayo ay tumatagal sa pagkakristyano, patuloy tayong pinapalago para pagtibayin ang ating mga pananampalataya. Sa panahong ito, ang tawag sa atin ay patungo sa pagkain ng mga medyo matigas-tigas na pagkain. Base sa mga nunood ng online ng ating online services, tayo lang din sa Lorian ang masugid na nanunood at umaattend nito. Kaya dapat rin nating talakayin ang mga bagay na nararapat sa atin para tayo ay maging handa at maging ganap na mga disipulo ni Kristo. At gayon pa man, magkaroon na rin ng mga disipulo at nagtuturo kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga sa mga Hebreo 5, talata 12 hanggang 14, dapat sanay mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pat kayong turuan sa mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katuwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong nang kumikilala ng mabuti't masama. Amen. Pero bago pa man ang lahat, mag-pray muna tayo. Amen. Hallelujah. Mahal na Diyos naming Ama, andito po kami sa iyong harapan ngayong gabi. Kami po ay mag-aral na iyong salita. Jesus, ikaw ang salita at pagkain ng aming spirito. Banal na Espiritu, patnubayan mo po kami at gabayan. We commit all things to you this evening, and we declare victory in the name of Jesus. We bind all the powers of the enemy for any distractions, and we claim for focus of all who are here tonight wherever they are. Gabayan mo po kami, basbasan mo ang iyong salita, gamitin mo po itong iyong anak bilang yung instrument na palago ang iyong kaharian. Salamat na pagkatapos nito kami po ay may maraming bagong revelation na matutunan. Salamat na mas makilala ka namin at lumusog ang aming spirits. Tanggapin mo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pamagitan ng makapangyarihan at mahal na ngalan ni Jesus at patnubay ng banal na Espiritu. Amen. May isang kwento. Ito ay kwentong barbero. Siguro napakinggan na natin to tungkol sa isang leon na hindi kumakain ng isang Kristiyano. Ito yata yung kamag-anak ng leon noon sa den ni Daniel. Naalala ba natin si Daniel? Si Daniel ay nanatiling buhay ng walang gasgas. Kasi nga, ang leon ay nakakilala sa kanya. Ni anumang gasgas ay walang natamo si Daniel. At siya ay pinalabas ng hari. Kinabukasan at malugod na sinalubong. At gayon, namangha ang hari at naniniwala na ang Diyos ni Daniel ay isang buhay na Diyos na makapangyarihan. Ngunit sa kwento nating ito, may isang tao na medyo mayabang-yabang. Tapos siya daw ay isang Kristiyano. Lagi niyang pinakilala ang kanyang sarili sa iba na kabilang sa mga tagasunod ni Kristo. Isang araw may tao na hinahamon ang kanyang salita. Nagalit sa kanya at di natin alam kung ano ang dahilan. Sabi niya, ganun pala. Isa ba siyang Kristiyano? Sige, mayroong isang leon na nasa kuweba at hindi daw yun kumakain ng isang Kristiyano. Subukan nga natin to. Kaya maya-maya, dinampot nila ang tao at tinapon sa kuweba. Dumaan ang mga minuto. May narinig silang sigaw at kinain ng leon ang tao. Siya ay nagtaka at nagsabi, sabi ko na nga ba, di nga napakayabang kasi, di nga totoo siyang Kristiyano. Bakit hindi pinalampas ng leon at kinain naman siya? Tapos pagkaraan ng ilang minuto, may niluluwa ang leon. Ito pala ang bibig na mayabang na Kristiyano. Hindi kinain ng leon.
Yun pala, sa bibig lang siya magaling at hindi naman isinasabuhay ang mga aral ni Kristo. Mahirap palang magpanggap, baka kainin tayo ng leon. Pero sa pagkakaalam ko, wala naman dito sa Lorian na ganito. Amen? Kaya ngayong gabi, hayaan nating talakayin ang mga ugali ng isang taong may bunga ng banal na espiritu. Ito ang pamagat ng ating mensahe. Ang pamagat ay ang kaugalian ng isang taong may banal na espiritu. At ang ating text ay makikita sa Taga-Galasya 5, talata 22 hanggang 23. Ito ang sabi, ngunit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Walang kautusan sa mga bagay na ito. Ang ating mga kilos ang nagtuturo sa atin kung anong gantimpala ang makukuha natin sa ating buhay. Walang ibang paraan na hindi aanihin ng isang tao na makaiwas na kung ano ang kanyang hinahasik sa buhay. In English, you will reap what you sow. Sa Lucas talata 28, sabi diyan, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. At sa Taga-Galasya 6, talata 7, huwag niyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Ang ano ang itinatanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod na nasa kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Alamin natin sa ating sarili sa kasalukuyan. Anong mga ugali ang ipinakita natin sa ating kapwa? Anong mga kilos ang nakikita ng ibang tao sa atin? Kung makikita tayo ng mga tao, makikilala ba tayo ng mga Kristiyano? Ang mga tao sa Antioquia ay tumatawag sa mga manampalataya na mga Kristiyano dahil nakikilala nila ang kanilang mga ugali na parehong-pareho kay Kristo. Ang mananampalataya na may kaparehong ugali kay Kristo dahil may banal sila na espiritu na nasa kanila at siya ang nagpapamunga sa kanila ng mga magagandang bunga. At ang mga bunga at ang bunga ng espiritu ay hindi nakikita sa isang tao dahil nagsasabi siya na siya ay isang Kristiyano mula sa kanyang bibig. Ang bunga ng espiritu ay hindi natural. Nasa likod nito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mga tao sa Antioquia ay ganon. May bunga sila ng espiritu. Nakikita ni Jesus sa kanyang mga disipulo na kailangan ito at kailangang ma-transform sila, mabago ang kanilang ugali. Tulad ni Peter, pinagkailan niya si Jesus dahil sa takot. Nagsisinungaling siya. May kahinaan din si Pedro sa kanyang pagkamagalitin. Naalala niyo nung pinutol niya ang tenga ng isang gwardya nung dinakip si Panginoong Jesus? Para maging sang-ayon sila sa gusto ng Diyos bilang mga tagasunod, kailangang may magbago sa kanilang ugali. Ang ugali na gusto ng Diyos sa atin ay nanggaling sa banal na espiritu. Sa Gawa 1, talata 8, sinabi diyan, subalit tatanggapin kayo ng kapangyarihan pagbababa sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang banal na espiritu ang siyang makapagbago sa atin mula sa pagiging ordinaryo sa pagiging extraordinaryo na Kristiyano. So, sinabi diyan sa Taga-Galasya na may 9 na katangian ang bunga ng banal na espiritu. Lahat ng mga ito ay kailangang makikita o ipamuhay sa isang Kristiyano. Masabi na ba natin na nasa ugali na natin ang mga ito? So isa-isa nating talakayin. Ang 9 na ba na katangian na ito ay nandyan na ba sa iyo? Ikaw lang ang nakakaalam. Uunahin natin yung pinakauna. Itong pag-ibig or love. Kung makakatagpo na ka ng isang taong may bunga ng banal na espiritu, siya ay may pag-ibig sa lahat. Kung makakarinig kayo ng salitang pag-ibig,
ang unang pumapasok sa iyong isipan ay ang relasyon or romance. Naihalo natin ang pag-ibig ng may mali siya at hindi sana dapat. Ang pag-ibig ay bunga ng banal ng Espiritu na laging nating dala-dala anumang oras. Hindi ba kayo nagtaka na ang pag-ibig ang unang katangian na nababanggit sa bunga ng Espiritu? Ang banal ng Espiritu ay Espiritu ng Diyos. Lagi niyang dala-dala ang kanyang identity. So, ang kalikasan or nature ng Diyos ay pag-ibig. Sabi nga dyan sa unang Juan 4, verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung gaano natin gustong kilalanin ang Diyos, mas lalo nating matutunan, maintindihan at makilala na ang Diyos ay pag-ibig. Nung nagbigay si Jesus ng 2 kautusan, sinigurado niya na ang pag-ibig ay part ng kautusan niya. Diyan sa Mark 12 verse 31. Ang ikalawang utos ay tulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit na dakila pa sa mga ito. Nung namatay si Jesus, mula sa pag-ibig, hiningin ni Jesus sa Amang Diyos na patawarin ang mga taong pumatay sa Kanya. Di lang tayo magmahal sa mga panahon na magaganda o kung ang mga tao ay mabuti sa atin. Ang pag-ibig o pagmamahal ay ugali at gusto ni Jesus na manaig sa atin sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung ang mga tao ay galit sa atin, dapat mahalin pa rin natin sila. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:44, dapat ugaliin natin ang magmahal. Ito ay tawag sa atin ng Diyos at na ipakita natin sa sanlibutan. Tayo ay may pagmamahal sa kapwa dahil ito ay katangian ng Diyos. Huwag nating itigil ang pagmamahal. Ito tayo. Gawin natin itong parte ng buhay at ugaliin natin na mapagmahal sa kapwa. Ipaalam natin sa ibang tao na ang mga ugali at gawi ay galing sa Diyos, na nasa likod nito ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangalawa, kagalakan. Kagalakan or joy. Isa sa mga paniniwala ng iba na ang kagalakan ay ang pagngiti or ang pagtawa ng isang tao. Ang kagalakan na bunga ng Espiritu ay higit pa na makikita sa mukha ng tao. Ang totoong kagalakan ay hindi nakadepende sa mga pangyayari sa ating buhay. Ang pinagmula ng totoong kagalakan ay higit pa sa mga nakakatawang kwento na ating napakinggan o yung nakakatawang mga magagandang regalo na ating natatanggap na galing sa mga tao o sa mga magagandang trabaho na nakuha natin. May isang tao na biglang pinatawag at sinabihan na natanggal na daw siya sa trabaho. Ang kanyang mga kasamahan ay nakiramay sa kanya at nag-aantay kung ano o bigla ba siyang iiyak, anong reaksyon niya. O magpakita ba siya ng galit o lungkot. Ang tao ay walang ibang napagkunan ng pera, wala siyang ibang trabaho na makabuhay sa kanya. Pero nang siya ay kausapin ng kanilang manager, sila ay nagtaka sa reaksyon niya. Siya lang ay ngumiti at nagsabing, "Ako ay may Diyos na buhay." Maaring ang taong ito ay nawala ng trabaho, pero hindi nawala sa kanya ang pinanggalingan ng kanyang kagalakan. Sa Diyos nanggaling ang ating kagalakan sa pamagitan ni Kristo. The joy of the Lord is our strength, sabi ng Nehemiah 8 verse 10, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang nagpapangiti sa atin at ang ating kalakasan. Ang kagalakan sa Panginoon ang ating kailangan sa nakakalungkot na mundo. Ang kagalakan na ito ay manggaling sa ating loob. Hindi ito nakadepende sa mga pangyayari ng ating buhay dahil may Diyos tayo na buhay. Kaya natin kailangan ang banal na Espiritu lalo na sa panahong ito. Sa gitna ng maraming pangyayari sa paligid na ating hinaharap, sa panahong walang kasiguruduhan. Ang kagalakan ng banal na Espiritu ay dapat mag-overflow, mag-uumapaw sa ating buhay.
Ang salita ng Diyos na nagsasabi sa atin na magalak palagi sa anumang sitwasyon. Sa taga Pilipos 4:4, sabi diyan, "Rejoice in the Lord always, and then again I say rejoice." Dahil ang pagkagalak ay galing sa Diyos. Kaya makikita natin sa marami nating kapatiran na puno ng banal na Espiritu ang galak sa lahat ng oras dahil ito ay nakaugalian na nila at ito ang galak na galing ng Diyos. Pangatlo, kapayapaan or peace. Bilang bunga ng banal na Espiritu, ang kapayapaan ay nasa dalawang paraan. Una, meron kang kapayapaan sa loob, at ang ikalawa ay meron kang kapayapaan sa kapwa. Una, namuhay kang mapayapa kasama ang iba. Ang kapayapaan ay bigay ng Diyos sa lahat ng nasa Kanya. Sabi sa Exodus 14:14, sabi diyan, "The Lord shall fight for you, and He shall hold your peace." Ipagtatanggol tayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Ibig sabihin na hindi ipahintulot ng ating Diyos ang anumang klaseng sakuna na makalapit sa atin. Bigyan na tayo ng kapayapaan. Ang ating katawan, ang espiritu at kaluluwa ay punuin niya ng kapayapaan. Ito ay kapayapaan na hindi galing sa kawalan ng gulo. Hindi ito karaniwang kapayapaan. Ito ay kapayapaan mula sa presensya ng Diyos. Sabi sa Pilipos, Kabanata 4, Talata 7, at ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao at ang siyang mag-ingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa pakipagkaisa kay Kristo. Ang kapayapaan na ito ay may taglay na kapangyarihan. Hindi ito ang kapayapaan na para lamang sa iyo, kundi dapat maramdaman din to sa mga tao na nasa iyong paligid. Ito na ang pangalawang parte ng kapayapaan. Kung nasa sa iyo ang kapayapaang ito, magsisimula itong umapaw sa iyong buhay at maramdaman ng mga taong malapit sa iyo. At ito ay kusa na nasa iyong ugali. Magsisimula ka ng mamuhay na may peace. Meron kang pag-ibig sa mga tao at iyong kapaligiran galing sa Diyos. Gayunpaman, ito din ang mensahe ni Apostle Pablo sa 1 Thessalonica 5 verse 13. Pag-ukulan ninyo siya ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng mapayapa. Ito ang panahon na tingnan natin ang ating mga sarili. Makikita at maramdaman ba ng ibang tao ang ating kapayapaan? Nasa ugali ba natin ang maging payapa? Makikilala ba tayo na may peace sa loob? Hinayaan ba natin na palaguin ang ating buhay ng kapayapaan na galing sa Diyos? Ang kapayapaan ay bunga ng banal na Espiritu at ito ay kalikasan at nature ni Christ. Ang kapayapaan ay galing sa loob. Ugaliin natin ito. Mamuhay tayo na may peace sa ating kalooban. Isang kaugalian na dapat nating ipadama sa iba at makikilala tayo bilang isang Kristiyano na may bunga ng banal na Espiritu. 4. Katyagaan or long suffering. Minsan, maririnig natin sa iba na tayong mga Kristiyano ay napakatyaga sa lahat ng bagay. Na kung sa kanila ay napakadaling sumuko, madaling mag-give up, pero sa atin hindi. Di nila alam na katangian ito na galing ng banal na Espiritu. Ang katyagaan o pagtiis or long suffering or forbearance, endurance ay isa sa katangian sa bunga ng banal na Espiritu na napupunta sa ugaling pagkapasensyoso. Ang pagkaroon ng pasensya o mapagtiis ay hindi na common sa panahon ngayon. Ang mga tao ay madaling mawala ng pasensya. Ang pagkawala ng pasensya ay nagtulak sa tao sa depresyon, madaling mabigo. Kaya tayong mga Kristiyano ay humaharap din sa napakaraming pagsubok. Hinuhusgahan tayo ng iba. Minsan makaranas tayo ng rejection dahil sa ating mga paniniwala. Ngunit ang banal na Espiritu ng Diyos ay patuloy nagpapalagos sa katangiang mapagtiis at maging matatag sa Panginoon. Ang taga-Roma Kabanata 5 verse 4 ay nagsasabing, ang pagtsatsaga ay nagbunga ng katatagan at ang katatagan naman ay nagbunga ng pag-asa. Kung tayo ay naharap sa paghusga,
at matagtag nating napagtiisan at makikita ng iba na sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nagawa natin ito. Hindi madaling magtitiis sa panahon nating ito, ngunit sa pamagitan ng banal na Espiritu ay magagawa niya na posible ang ugaling ito. Panglima, nandito na tayo sa panglima. Ito ang kindness. Sa taga-Efeso 4:32, sabi diyan, sa halip maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ang pagkamabuti ay hindi lang sa pagbibigay ng pera ng mga tao o ang pagbibigay ng mga pangangailangan at o anumang pangangailangan ng isang tao. Ang kabaitan ay nasumasakop sa pagpapatawad at pagdarasal para sa isa't isa. Ito rin ang nagpapakita ng pagmamahal sa lahat. Ang pagpapakita ng kabaitan ay pag-ibig. Ito ay isang form of love. Ito ang nakikita natin sa mga taong may bunga ng banal na Espiritu. Sila ay mabait at mapagmahal. Hindi dahil pinanganganak sila na talaga silang mabait or natural nature na nila nang pinanganak sila. Ngunit dahil sa Holy Spirit na nanahan sa kanila, they were able to do and execute kindness and love towards others. Masasabi ba natin na mabait tayo sa panahon na ito sa mga tao na sa ating kapaligiran? Pinatawad ba natin ang mga taong nagkasala sa atin? Katulad ba tayo ni Jesus na nananalangin sa Diyos Ama na patawarin ang mga taong pumatay sa Kanya? Handa ba nating ipag-pray ang mga taong galit sa atin? Parang hindi normal na magiging mabait sa mga kinamumuhian. Ngunit sa kapangyarihan ng Diyos ay posible ito. Kailangan nating isabuhay ang kaibaitan na bunga ng Holy Spirit hanggang maaari dahil ito ay posible sa kapangyarihan ng Diyos. Kailangan nating ipapalabas itong bunga. Hindi natin to aalisin sa atin. Ipakita natin na si Kristo ay buhay sa pagiging mabait. Sa gayon pa man sila ay magtatanong sa atin at madala natin sa altar ng Diyos. Amen. Ang pang-anim ay ang pagkamabuti. Ito ang sa English is goodness. Ang mga Kristiyano na may banal na Espiritu ay mabuting tao. Ang kabutihan ay bunga ng banal na Espiritu na nagbibigay ng kakayahang gawin kung ano ang tama. In other words, this is righteousness. Ang pagiging isang mabuting tao ay hindi lang pagtulong sa tao. Yan ay kabaitan. Ang ibig sabihin ng pagkamabuti ay pagtatanggap ng tama, mapagmahal sa hustisya, walang pinapanigan, at ang pagsunod ng batas ng Diyos. Bilang isang Kristiyano na may banal na Espiritu, ang paggawa ng tama ay parte ng buhay. Amen? Sabi diyan sa Micahs 6, talata 8, Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, hindi gumagawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan at kasama ang iyong Diyos. Ipakita sa atin ng Diyos ang landas ng pagkabutihan sa pamagitan ng banal ng Espiritu. Ano ang mga mabubuting bagay na dapat nating gawin? Sa madaling salita, ano ang mga tamang bagay na dapat nating gawin? Sinabi ng Biblia na dapat tayong maging makatarungan, maawain, mapagkumbaba. Dapat nating gawing itong ugali. Ang pagkamabuti ay dapat part na sa ating buhay. Ang pagkaiba sa pagitan ng kabaitan at kababutihan ay ito. Ang kabaitan ay pagsasanggot ng pagiging mapagbigay at maalaga at maalagaan o pagtulong sa iba. Samantalang, ang kabutihan ay nasasanggot sa katuwiran or matuwid sa pagkilos o paggawa ng tama o righteousness. So ito ang kaibahan ng dalawang katangiang ito. Kaya sinesegregate ito na pagsasabi doon sa verse ng Galatians 5:22 and 23. Pampito,
Ito ang pananampalataya or faith, faithfulness. Sa taga-Hebrew 11, talata 1, sabi diyan, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ito ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ito ang unang identity sa pagkakristyano. Diba? Nang tinanggap mo si Jesus, yun ay true faith. Karamihan sa mga Kristiyano ay kilala sa kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagbubunga ng kapangyarihan. Kung walang pananampalataya, walang sinuman ang maaring maging tagasunod ni Kristo. Ang pagtatanggap kay Kristo ay nangailangan ng pananampalataya. Sa paniniwalang si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan at ang paniniwalang ang kaharian ng Diyos ay nasa ating puso ay gawain ng pananampalataya. You must believe, you must have faith upang magkaroon ng banal na espiritu. Ang pananampalataya ay kinakailangan upang gawin ang pag-uutos ng Diyos. Sa kanyang mga batas ay sa pagsunod natin kailangan itong may pananampalataya or faith. Ito ang dahilan kung bakit itinatatag ng Biblia ang katotohanan na kung walang pananampalataya, ang sino man ay maaring hindi kakalugdan ng Diyos. Kaya through faith only that tayo ay makapagpasaya sa Diyos. Dahil dapat kang maniwala na naroon siya at siya ay makapangyarihan. Sa paniniwalang binigyan ka ng Diyos sa isip at sumunod ka na magig sa mga salita, ay ito ay sa pamamagitan lang ng faith. Amen. So dapat tayong lahat ay meron yan. Mag-uumapaw ang bunga ng fruit of faith. Sa Hebrews 11:6, sabi diyan, ngunit kung walang pananampalataya, walang sinumang tunay na makapagbigay lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumanampalatayang may Diyos at dapat siyang sumampalatayang siya ang nagbibigay gantimpala sa mga magsisikap na humanap sa Kanya. Kapag dinideklara mo ang mga bagay sa magitan ng pananampalataya, nakikita ito ng mga tao bilang isang ordinaryong bagay. Hindi nila alam na ito ay back up with the power of God. So, akala nila ordinary lang yan na faith. But ito ay tulak ng banal ng Espiritu. Ang pananampalataya ay isang ugali na dapat pagpalaguin sa ating buhay or i-cultivate. Kailangan natin ang pananampalataya upang ilipat ang mga bundok na humahadlang sa ating pag-unlad. Mayroong mga bundok na itinataas laban sa atin. Dapat tayong masanay sa pananampalataya upang maging bahagi sa atin at gamitin ito upang ilipat ang mga bundok. By faith, we can move mountains. Kapag dinideklara mo ang mga bagay sa pamamagitan ng faith, nakikita ito ng mga tao bilang isang ordinaryong bagay. Amen. Sabi diyan sa Matthew 17:20, sinabi ni Jesus sa kanila, ito ay dahil hindi ninyo pinalampalataya. Katotohanang sinabi ko sa inyo, kung kayo ay may panampalatayang tulad ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito ay lilipat. At walang bagay na hindi niyo mapapangyayari. Amen. Number 8, ang kaamuhan or gentleness. Sa marahas na mundo na ito, ay mahirap makahanap ng tunay na taong mahinahon. Ang ilang mga tao ay mahinahon sapagkat hindi sila nahaharap sa mga isyu na nakapaghamon ng galit. Ang ibang mga tao ay mahinahon dahil sa takot. May mga taong mahinahon dahil ayaw nilang harapin yung mga taong nagpapahirap sa kanila o mga sitwasyong nagpapahirap sa kanila, kaya lumalabas yung pagkamahinahon. Maraming mga tao ay mahinahon sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang kadahilanan. Sinabi sa atin ni Jesucristo na kung ano ba ang mangyayari kapag mahinahon o kalmado ang isang tao. Sa Mateo 5, kabanata, talata 5, sinabi diyan, mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Parte ito ng Sermon of the Mount. Makikilala as the Beatitudes. Ito ay tungkol sa blessedness na tinatalakay ni Jesus. Charles Spurgeon defines meekness as humble, gentle,
patient, forgiving, and contented. Ang mga mahinahon ay may ugaling ganito at hindi magiging bahagi ng mga gulo o mga away. Sila ay hindi papayag na ang galit ang sumisira sa kanila. Ibig sabihin ang pagkamahinahon ay isang paraan na iligtas tayo ng Diyos mula sa pagmamataas, galit, paghiganti at ambisyon. Bilang mga disciples ni Jesus, tayo ay tinatawag niya sa isang pinakamagandang bagay dito. So, palaguin natin ang ugaling pagkamahinahon. The basic example is Moses. Si Moses ang tinatawag na meekest man on earth. Siya ang makikita dyan sa Numbers, no? Nung nililid niya yung mga tao sa wilderness. So, it requires so much patience kay Moses na maririnig araw-araw yung kanilang mga complaint. But Moses is so meek, that's why he is named as the meekest man on earth. Gayon pa man si Haring David, they are known for being so meek. And Apostle Paul, siya ay napaka mahinahon na tao. And higit sa lahat, si Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang may pinakamagandang ehemplo nito na makikita natin doon sa hardin. Siya ay nagpipray siya sa altar at habang ang kanyang mga disciples na dapat sanang magbabantay sa kanya ay natutulog. Ngunit siya ay nanalangin. Siya ay nakipag-usap sa ating Amang Diyos na ating Panginoong Hesus, lingid sa pagtulog-tulugan ng kanyang mga disipulo. Sa mga taong kasama mo sa araw-araw, yung mga kapitbahay mo at maaari bang makapagtutuong may isa kang ugali ng pagkamahinahon? Ano bang mensahe sa mga ugali mo ang pinaabot mo sa kanila? Palagi ka bang may kaaway sa mga tao or laging palaban? Ang banal na espiritu ay hindi sumusuporta dito. Nais ng banal na espiritu na ang bunga ng kahinahunan na ito ay lumalago sa iyo. At pagkatapos ang iba pa ay makikilala ka na isa kang calm person, meek person. At sa gayon man, magiging katulad sila sa iyo. So kailangan nating siyatin ang buhay at gagawa ng mga desisyon upang payagan, let the Holy Spirit flow in us na mapakita ang bunga ng meekness or kahinahunan sa ating pag-uugali. Ang mga Kristiyanos na mahinahon ay maka-inherit sa earth. Yun ang promise ni Lord. So sana kasama tayo nito. Amen. At last, but not the least, ang pangsyam. Ito ang pagpipigil ng sarili or self-control. Ang pagpipigil sa sarili ay pagpipigil mula sa mga nakakatuksong kasalanan or makasalanang bagay. Sa 1 Thessalonians 4, verse 4, sabi dyan, ang bawat isa sa inyo ay dapat nakakaalam kung paano niya mapigil ang kiyang katawan para sa kabanalan at karangalan. Ang mga Kristiyano ay nakikilala bilang mga tao na marunong tumakbo mula sa kasalanan upang maiwasan na mahulog sa tukso at tinatawag na banal. Ang banal na espiritu ang dahilan na naging ugali na ito. Walang duda na may mga bagay na nakakaakit sa paligid. Gusto nating makibahagi sa lahat ng bagay na ito. Ngunit makokontrol natin ang ating mga sarili at umiwas sa mga bagay na ito. Nakikita ito ng tao at naisip na ito ay natural lang sa atin. Ngunit dahil sa banal na espiritu na nasa loob natin, ito ay pwede at gawing mag-uumapaw sa ating kilos at ugali. Hindi ito physical sapagkat hindi kayang hawakan ng laman ang pagpigil sa sarili. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin. Kung titingnan natin ang lahat ng mga kaugalian na ito from love hanggang sa self-control, ito ay nasasakop sa bunga ng banal espiritu at magkakaugnay-ugnay ito. Hindi ito separate. So sa as a whole, nandyan, it is considered as fruit. Hindi siya sinasabing fruits.
Ang bunga ng Espiritu ay hindi makikita sa mga buhay ng isang tao na sumusunod ng Diyos kung bago ka pa man. It takes time. Hindi ganun kadali na sa the moment that you accept Christ, nandun na mag-overflow na tong bunga. Tulad ng puno, it takes time to mature. So, itong fruit ay dapat, it will require a time that it will manifest in you. Dapat nating maunawaan na mga ito ay na tayo ay mamumuhay sa Espiritu ng Panginoon na hindi lang sa isang overnight or isang iglap. Kapag lumalakad ka sa Espiritu at tumalaki sa Espiritu, ang mga bunga na ito ay nagsisimulang maipakita. Kung may peace ka, it follows na meron kang love, meron kang self-control, meron kang faith. So ganun yung pagkaka-intertwine ng fruit of the Spirit. Unti-unti tayong baguhin ng banal na Espiritu basta't ang puso natin ay laging nagpapailalim sa Kanya. Ang mga kaugalingang ito ay hindi madali, kaya ang iba ay ayaw na maging Kristiyano. Hindi madali ang magiging isang Kristiyano, but by the power of the Holy Spirit, ito ay posible. Nakasulat yan sa Matthew 7, sa verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang makatakbo nito. So, ganun man ang buhay Kristiyano. Ito ang sinasabi, ang buhay na Kristiyano ay hindi isang madaling bagay. It requires your decision, it requires your faith. Pero at the end, there is a great reward that is waiting for you in heaven. Marami ang bumibitaw na di nagpapatuloy sa paglalakad ng daang ito. Ngunit pag tayo ay desidido at manatiling nakatutok or focus sa Kanya, nag-aaral ng salita, tayo ay lalago at magkaroon ng bunga. Hindi lang sa ugali at kaugawian, ngunit maging magbunga ng Kristiyano, ng kapwa Kristiyano, mananatili hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Lagi nating tandaan ang pangako sa Joshua 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Angkinin natin ang pangakong ito. Maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, ngayong gabi, ang banal na Espiritu ay kumikilos at nangungusap sa ating puso. Handa ka bang palaguin at hayaan ang banal na Espiritu na kikilos sa atin? Baguhin niya ang ating mga hindi magandang ugali at marami ang makapuno sa atin. Hindi lang sa salita, ngunit maging sa gawa, tayo ay makikilala. At kung ikaw ay hindi pa nagkaroon ng personal na relasyon sa ating Diyos, ito na ang pagkakataon. Tanggapin natin ang kaligtasan na binibigay niya. Ito ay libre at ito ay nagawa niya. Imbitahan natin siya na mamuhay sa atin. Kung ikaw yan, ay sabayan mo ako sa panalangin ito. Hallelujah. So ipikit natin ang ating mga mata at i-feel natin ang presence ng Holy Spirit. Siya lang ay nakinig. At sabayan mo ako sa panalangin ito.